Hi guys, this is again your Shiel Rola, your digital marketer as well as your VA coach, and welcome back to my channel. So last week, na-discuss natin yung simpleng audit, Google Ads audit, and may sinend akong form sa inyo na pwede nyong i-check para makita natin or para magkaroon kayo ng idea ano ba ang kailangan nyong i-check whenever you're giving out a free audit to your potential clients. Also, na-discuss na natin yung iba't ibang types of Google Ads puwera sa shopping campaign, which papakita ko sa inyo ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng shopping campaign at the same time kung paano mag-create ng conversion analytics sa inyong Google Ads account. Kasi guys, kahit gaano kadami ang inyong benta, kung hindi nyo naman siya kung wala kayong proper conversion tracking, then hindi mo rin malalaman kung ano nangyayari sa iyong campaign. Kumikita ka nga ba? Ano ba yung nandun? Etc. So, i-discuss natin yan. Pero syempre, nakita ko na madami-dami yung nag-access dun sa file na binigay ko, yung sa free audit. And may iilan din na nagme-message sa akin tungkol doon kung paano siya gamitin. Guys, nandun na po yung video. Panoorin niyo na lang po yung video. Alam ko mahaba-haba siya. It's more than an hour. Pero ginawa ko po talaga siya na Tagalog as possible para po kung may ginagawa kayo, pwede niyo siyang gawin, pwede kayong makinig habang may ginagawa kayong iba. Okay, pero sa iba na nagko-comment at sa nagla-like, at the same time sa mga subscribers ko last week, thank you so much. So we are getting near the goal para magkaroon tayo ng proper and enough views dito sa YouTube. So for now, i-discuss muna natin kung paano gumawa ng shopping campaign. Okay. So, ano nga ba yung shopping campaign? Shopping campaign, guys, is actually called e-commerce campaigns kung saan maglalagay kayo ng product sa tinatawag nating Google Merchant Center para pag may nag-search ng product nyo online, for example, nag-search sila ng Nike shoes or Adidas shoes, for example, lalabas yung mga products na ino-offer nyo. Iba po siya compared sa search kasi sa search po, ang makikita nyo lang is mga words. Sa shopping campaign po, ang makikita nyo po talaga is yung mismong items na binebenta ni seller na gumawa ng ads. So, ipakita ko sa inyo saglit. So, ganito guys, normally, magsa-search tayo dito ng plumbing services or painting services. Pero paano kung gusto mong bumili ng sapatos? So, for example, mag-search tayo ng Adidas shoes for men. So, kapag lumabas to guys, itong mga sapatos na po ito, ang tawag po dito is shopping campaign. Normally po, naalala nyo, pag nagsa-search tayo, ito yung mga lumalabas, so parang mga words dito. Pero pag sa shopping po, ang lalabas po mismo is yung mga items. And dito po yung mga items para makita po nila kung ano yung gusto nila. Then pag pinindot po nila yan, mapupunta po sila let's say sa website. So mapupunta po sila kung sa among website man sila pupunta. Kunwari ito adidas.com.ph, and dito po pwede po silang mamili at bumili ng product. Ito po yung tinatawag nating shopping campaign. Items po yung pinapakita kasi nga po shopping. Pero guys, paano nga ba or bago ka makagawa ng shopping campaign, ano nga ba yung mga kailangan mo? Kasi kailangan ready ka po dito. Hindi po dapat meron ka lang Google Ads account tapos makakagawa ka na ng shopping campaign. Meron po tayong apat na kailangan. And yung apat po na ito po ay non-negotiable. Kailangan po talaga siya para masabi at makapag-create ka ng shopping campaign. Una po is
yung Google Ads account, kung saan mo siya gagawin. So yan po, alam nyo na po kung paano yan. I created step by step on how to create one, so that's good. Pangalawa is, kailangan po po ng Google Merchant Center or GMC account. Dito po, nyo i-upload ang mga products ninyo, lalo na sa mga e-commerce. And pangatlo na kailangan nyo po is Shopify account or any other types of e-commerce store. We have WooCommerce, we have ano pa ba yung mga ibang e-commerce store? WooCommerce, Shopify, pwedeng Etsy, or pwede ring eBay. Yung mga pwede nyong paglagyan, dapat meron kayong digital store kung saan makikita nila yung mga items. And pang-apat is yung feed po na tinatawag. Yung feed po is dun po nyo ipapakita lahat ng inyong mga items. Yun, dun nyo po kasi i-upload yan. Pag na-upload nyo na po yun, tapos kinonect nyo sa Google Merchant Center, then yung Merchant Center, automatic makukuha nyo yung mga items and kailangan nyo na lang i-edit. Ngayon pa hindi po lahat nag-show, then doon nyo po kailangan i-manual sa Google Merchant Center. So, yun po yung apat. Google Ads account, Google Merchant Center, Shopify, or any e-commerce store, and pang-apat is yung product feed ninyo. Sa product feed, ito po yung product name, price, description, yung image and link, etc. So technically, kailangan yung isipin na yung merchant center ni Google is para siya yung warehouse ninyo at doon yung i-store yung mga product data nyo and informations ng mga items na binebenta ninyo. Ngayon, pwede ka po ba mag-create ng campaign kung wala yon? Paano kung may client ka tapos gusto ni client na mag-open ka ng shopping campaign pero wala po silang merchant account or Google Merchant Center account? Then kailangan nyo po muna sa tulungan. Either you help them set it up or get them to set it up. Pero may kahirapan po siya ng konti. Hindi kita tutulungan mag-create ng merchant center ngayon kasi technically mabilis lang yon if you're gonna do it yourself. Ang mahirap lang naman dun is yung verification and pagka-claim ng website. So, ipapakita ko sa inyo ang example na isang merchant center para magkaroon kayo ng idea. So, ganito po yung merchant center. So, merchant center po, makikita nyo po dito, merchants.google.com. Then, meron po siyang overview, meron po siyang products, meron po siyang store quality, and nandito po yung mga products. Ito po yung mga binibentang products. Meron po ditong status approve or let's say disapprove, yung image ng product mismo, then yung title. Meron din po yung product ID which would include, let's say if it's from Shopify, nakalagay po yan dyan. Yan po yung parang SKU nila. Then may price po dyan, then may availability wherein makikita nyo if may stock po ba siya, out of stock po ba siya, and nasa gilid din po yung click potential. Yan yung high, low, mga dito nyo mo malalaman if malaki yung chance po na magkaroon ng madaming click ang isang product. So ngayon po, yung merchant center po again, automatic po yan. Madali lang po siyang i-set up basta alam niyo yung steps. And ChatGPT nyo lang po siya, ang bilis lang po ng steps niya. So yun guys, kapag wala silang Google Merchant Center, then hindi po talaga kayo pwedeng mag-create ng shopping campaign. So ngayon, magta-try tayo mag-create ng shopping campaign. I-create natin siya sa aking Sandbox account, which is ito. And tatry natin i-complete siya para makita talaga natin kung ano ang meron sa shopping campaign. Okay? Pero guys, I would suggest try nyo maghanap ng video sa YouTube sa mga na-complete yung shopping campaign video kasi maganda po talaga siya. Isa po talaga siya sa mga magagandang clients ngayon, lalo na't malapit na yung Black Friday, Cyber Monday sa US, which is yung Thanksgiving, para po yung Christmas sa atin. Yun po yung araw na
lahat ng products nagkakaroon ng sale, ng kung ano-ano, and in that specific sale lang, minsan yung kita nila doon will almost be the same as kita nila ng 3-4 months. So isa po yun sa pinaka in demand pong type of media buying. So sa shopping, punta lang po tayo sa sales, tapos continue lang po tayo dito. Then dito, makikita nyo po yun dito, search, performance, demand gen, video, display, and shopping. So as you can see, sa shopping dito, nakalagay dito, create merchant center account. So hindi tayo inaalaw na mag-go through kung hindi to. Pero try natin. So, Shale, shopping, let's say Black Friday. Yun na lang nilagay natin. Tapos yung date today. Again, naming convention. Try natin mag-continue. Okay. So, hindi siya. So, guys, what I will do is I'll try to create a shopping campaign using a live account. Pero, again, this is just for practice. So, ito siya, guys. We will try to use a live account. So, para dito, nandito ka na ngayon sa Select Merchant Center. Select lang tayo ng isa. Tapos, pagka-select nyo yan, makikita nyo nakalagay dito Performance Max or Standard Shopping Campaign. So, ano nga ulit yung pagkakaiba? So, Performance Max, ito po yung campaign na si Google na mismo ang magde-decide kung saan niya ilalagay yung iyong ads. So, for example, sa lahat ng websites, etc. Pero sa standard, parang search campaign lang siya wherein ikaw pipili ng product, ng bidding strategy, ng budget, everything. So, let's just select Performance Max campaign. Tapos, lagay natin dito Black Friday 10/26. Again, this is just a sample. And kapag nandito ka na, so the same basically, nandito ulit yung tinatawag nating conversion value. Ano ba yung gusto mong conversion value? Is it conversions? Tapos, pwede ka dito maglagay ng target return or ad spend, which is optional. So, for now, hindi natin siya gagawin. Kiklik lang muna natin yung next. Then, sa campaign settings, hanap lang tayo ng location. So, since Performance Max yung ginawa natin, so dito guys, ang kailangan lang natin ilagay is yung ating city or country na gusto mo, or if you wanted to get a specific location. Pero as you notice, wala po dito yung option ng presence or targeting. Kasi po, pag Performance Max, si ano na po yung bahala niyan maglagay. So let's just say United States yung target natin, English, then ino-know lang natin tong political ads, then ini-next. So parang technically, as you know, halos iisa lang naman yung parang way niya of creating campaigns katulad ng regular search campaign. So ilalagay natin yung specific website dito, yung mga products and services, tapos yung pages kung saan manggagaling yung mga images. Kasi guys, you can upload photos and videos, I think 20 images maximum, at the same time 5 videos na maximum. Kailangan may iba-iba siyang dimension, hindi pwedeng puro square, hindi pwedeng puro 9:16 na pang Instagram. So you have to at least have one size each for the image in the videos, or else yung campaign mo will definitely be like, for example, magiging poor ad group siya or ad strength. So you can either generate the asset or skip. Pag in-skip natin siya, then you'll have to basically do it yourself. And guys, ang importante dito is it will ask you to put your business name, which is very important, as well as your logo. So sa business name guys, kailangan halos kapareha siya ng logo. Kung ano yung nasa logo nyo, dapat yun din yung nasa business name. And for the asset, if you would notice here, you just have to create same thing, the headlines, the descriptions, and put necessary images or videos here. So hindi na natin siya gagawin kasi guys, we're not really doing it since this is
a live account. So for example, you just have to go through here. Ang pinaka-importante guys na you have to work on is yung search themes ninyo. Yung shopping campaign po, wala po siyang keywords. Okay? Parang kung sa search kind of campaign, pwede ka maglagay doon ng mga keywords mo na gusto mong makita ka once they check on it. Sa shopping po or sa PMAX then, what we have is what you call search themes. Sa search themes, ito po, technically, ito na lang parang keyword mo. Dito lang po siya. And if you'd notice, up to 50 lang po siya. So, sa normal kasing search, you can actually add as many as you like. Minsan, sa search terms pa, pag madami nagsusearch sa'yo, then lumalabas ko, you can add those search term in your keywords. Dito po, ito po siya. Dito po siya sa search themes ilalagay. Once you have this, then you can work on your audience signal next. Sa audience signal, ito yung type ng customer na gusto mong makita yung ads mo. So either you can upload data here. Let's say meron kang 10,000 copies of your audience with email address, with everything. You can upload it here para makita ni Google and mag-create siya ng lookalike. Or you can also click it here sa additional signals. You can put specific interest or demographics. So, sa interest, ito yung, let's say, kung nagbebenta ka ng mga shoes na pang sports, then you wanna go for sport shoes, running shoes, kung ano-ano mang tungkol sa sports, which is the interest. And for the demographics, ito yung girl ba siya, babae ba siya, meron ka bang specific edad, etc. Then you can just create your audience name here. After nito, you'll go directly to here. Pag clinic mo yung next, you'll get here to budget. Then kapag nasa budget ka na, you can just put the budget that you want. At the same time, parang search campaign lang po talaga siya. So, after creating this campaign, then you will be able to go directly and have everything that's on your merchant center populate from your either Shopify or any e-commerce type of store you have. And once you are done creating the campaign, ang kailangan mo na lang i-work on ngayon is pumunta ka sa Google Merchant Center. Okay? Try mong i-make sure na lahat ng keywords ay nasa description ng iyong images. Kasi katulad ng ginawa nating pag search dito sa website, kung ano yung sinearch ko, shoes for men, Adidas, ito yung lumabas. Pero pag naglagay lang tayo ng running shoes for men, then lahat ng klase ng brand, nandito yan. So, ito yung may Adidas dito, may Nike, may Brooks, kung ano-ano man yan. So, nandito. Ngayon, lalabas lang to kasi meron silang specific sa keyword nila about running shoes. So, saan yan ina-update? Hindi po yan ina-update sa Google Ads. Ina-update po yan sa loob ng Google Merchant Center. Nandun po ninyo makikita yung title, dun nyo po siya kailangang edit, and dun nyo rin po lalagay yung weight. Kasi guys, pag nasa Merchant Center na, one of the reasons kung bakit hindi siya mag-work or hindi siya ganon nakikita or nabebenta or nagkakaroon ng conversion is because either kulang yung weight, okay, or out of stock siya pero hindi nyo na-update, nakalagay sa inyo is in stock pa rin, magkakaroon niya ng issue. Or for example, ang haba-haba let's say ng description ng isang product tapos wala naman dun yung keyword na dapat nandun para mag-show yung product niyo kapag nagkaroon ng specific search about it. So, dun po yun lahat sa Merchant Center. So, nandito po yan. So, kunwari ito, mag-click tayo ng isa. Kapag nag-click ka, ito po yan. Nandito po yan lahat. For example, yung color. Meron po yan ditong additional details na lalabas po. And dito mo po siya i-fix. Ngayon, kapag may issue po siya, lalabas po yan dito sa needs attention. Dito po kasi ipapakita niya kung ano yung mga products or ano yung mga issue na meron ang isang
product na meron ka sa merchant center. So, yun po yung pinaka-importante. So now, ganun lang po yung kasimple. So shopping campaign is actually very easy to create. Ang mahirap lang namang form part doon is yung merchant center, yung Shopify store or e-commerce store na kailangan yung i-set up muna. Kasi without any of the four, hindi po kayo makaka-create ng shopping campaign. And pinakita ko naman po siya sa inyo dito, 'di ba? Gamit itong sandbox natin. Dahil wala tayong merchant center, it did not push through. Pero it's very simple and kaya niyang turuan yung client niyo dyan. Of course, ako, nung hindi pa ako magaling sa shopping, kasi wala talaga ako masyadong client when it comes to shopping. Itong client kong to is, this was a client that I had so far away na, mga before pa. So, meron na silang merchant center. Now, pag may mga nag-reach out sa akin sa Facebook, kung saan man, then they wanted to, let's say, create a campaign, tapos wala silang merchant center, normally, hindi ko siya ini-help. Kasi hindi po talaga ako expert when it comes to setting up merchant center. Though, kapag nag-chat GPT ka po, mabilis lang po talaga yung steps. It's just that, it's cumbersome kasi I'm a media buyer, so supposedly I'm just gonna do the ads, make sure that you get the sales, you get the result that you need, pero dapat lahat ng setup meron na. Pero depende na lang yan sa'yo, how do you wanna tackle that? If magaling ka talaga, then good for you kasi hindi lahat ng media buyer marunong mag-setup ng merchant center. And kung marunong ka, then that's going to be a very good part na pwede mong ibenta sa magiging potential clients mo. Okay? So, now that we're done with that, ang gagawin na lang natin ulit ngayon, just like what I said, is conversion. So, kahit gaano kaganda ang iyong na-setup na campaign, kung wala kang conversion tracking, ang maging end is nga ka. Hindi mo alam kung paano i-report sa client mo kung anong nangyari sa campaign mo. Nagkaroon ba kayo ng kita? Nagkaroon ano-ano ba ang mangyari? Mga ganon. So at most, ipapakita sa inyo yan if meron kang tracking. And paano ba mag-create ng tracking? Gaano ba siya ka-important? It's 100% important. Okay? And disclaimer, hindi ako magaling when it comes to GTM or hindi ako gagaling when it comes to creating analytics based dun sa yung firing, nagfa-fire ba siya, yung measurement ID, etc. sa GA4. Pero marunong naman po ako mag-create ng conversion. So, saan po ba and paano yon? So, it's very simple. Dito po sa ating Google Ads, ito po yung Google Ads. All you have to do is go to dito sa goals. Meron po ditong goals and meron tayong conversion and measurement. So, all we needed to do is basically go to conversions. Ito pong summary. Just click on that. Once you're able to open it, ang kailangan mo na lang pong gawin ngayon is pumunta ka dito. So, ang isang account, kung marami na po siya conversion or kung meron siya conversion, dito mo po yan makikita. Ito po, katulad nito. Ako po yung mga gumawa nito and hindi po siya nag-work kasi nga po, sandbox lang po to. Meaning, wala po talaga dito naka-install na website. Pero dito po mo siya makikita. Ngayon, kung ang account is active, may conversion sila, tapos nakalagay dito is troubleshoot or needs attention, then you may wanna dig deep to identify bakit merong lumalabas na need attention dyan. Most of the time, kapag hindi mo po siya na-fix, then nakalagay doon is primary po siyang type of conversion, ang mangyayari po is, hindi po kayo magkakaroon ng proper data. And pag wala ka pong data, mahihirapan din si Google ipakita yung ads mo sa mga taong possible or sa mga taong possible na maging high intent or high type of customers. Kasi nga, si Google po, nag-work po yan based lang sa data na meron ka. Kung skewed po yung data mo, kung fake yung data mo, or kung mali siya, let's say, ang conversion mo is yung purchase, yung mga bumili, tapos nilagay mo rito is purchase, pero ang nalagay mo pala is yung nag-view lang ng website, ibig sabihin pumunta lang, pero nilabel mo siya ang purchase. Ngayon, pag merong 1,000 pumunta sa website mo na nag-view lang naman, walang bumili, lalabas doon, meron kang 1,000
conversion. Ngayon si Google, tutuwang-tuwa yun. Kasi syempre, if you have that much conversion, that means malaki and nag-work yung ads mo and magpapaspend pa yan ng magpapaspend. So you have to really make sure na you've set it up. So pag meron kayong active conversions dito, then may nakita kang needs attention, try to click that. Use ChatGPT kasi normally mayroon naman po yung ganyan dito data for you to see if meron po kayong issue. Oh, I'm not sharing my screen. Give me a second. Okay. Sorry. So, dito yun, guys. So, from here, click ka ng goals, punta ka ng conversion, then summary. So, sa summary po, guys, ito po yung lalabas. Ito yung mga conversion na meron ako. Then, ito po yung error. Inactive siya kasi it's not working. Pero kung active yan, lalabas yan active or needs attention. If meron kayong kailangan i-fix, then may troubleshoot naman for you to click and for you to know ano bang merong issue doon. Pero right now, what we're going to teach you is how to create conversion. Paano ba mag-create ng conversion action? Madali lang po siya. So sa page na to, meron po tayo ditong bar dito or button na kiklik, itong create conversion action. So once you click that, lalabas na po dito yung mga types na conversion. So depende po ito sa service nyo. Normally, ang purchase, ang add to cart, ang begin checkout, yung mga ganito, normally sa e-commerce po yan kasi may binibenta sila at meron silang product na pwedeng i-add to cart or bilhin. Pero kung lead generation po yung purpose ng campaign nyo, for example, painting services, tas gusto nyo ng mga taong tumawag, itong phone call or mag-submit ng form kung saan may specific appointment or book appointment, ito po yon. Okay? So let's just say we are going to set a book appointment. So sa book appointment, when you click that, meron po ditong add conversion action. Dito po, lalabas po dito yung website na nakakabit sa Google Ads mo. So itong nakita yung Velvet Obsession, this is a page na I created, a website I created before. Pero wala pong ibang lumalabas kasi yan lang po yung page. Now, let's say, ito yung website mo. Click mo lang po yan. Tapos, meron po ditong option, set up manually using code or enter URL when the conversion is completed. So, click mo lang po yung set up manually. Tapos, i-click lang po natin yung down arrow. So, dito siya. So, may option po yan. Is this conversion primary? Meaning, ito po ba yung una kong gagamitin for conversion or secondary lang siya? Gusto kong lang makita yung data niya pero meron talaga akong isang conversion na gusto kong sinusunod. Yung mga ganon. Pero pag lead siya, normally laging primary to for book appointment or yung submit lead form. So, pwede mo siyang pangalanan dito. So, let's say book appointment. CL. Depende sa anong pangalan mo. Tapos sa value, ito na po yun. So ngayon, itong value, mini-measure niya yung impact ng ginawa mong advertisement sa leads mo. So for example, kapag nagkaroon ka ng isang lead na pumasok, magkano ba yung value nun? So, let's say meron kang roofing services. Pag nagpagawa sila ng roof, nagpapintura sila, normally, ang isang session para ma-fix mo siya lahat, for example, you will, let's say, sisingil ka or sisingilin mo yung client ng, let's say, 5,000 pesos. Yun yung singil mo. Pero, meron kang tinatawag na value sa conversion. Meaning, pag may pumasok na conversion, magkano bang value niya? So, for example, naglagay tayo, so isang customer ko, technically, kikita ko na ng minimum 5,000. Lagay mo yung 5,000 dyan. Ang mangyayari ngayon, pag nagkaroon ka ng conversion, sa data ng iyong campaign, magkakaroon doon yung click-through rate, ad spend, magkano in-spend mo sa ad, then magkakaroon din doon ng value, parang conversion value. So, nag-spend ka, let's say, ng 10,000 for the month, tapos meron kang, let's say, for conversion, so ang magiging value mo is 20,000 kasi yung leads na yon na nag-book
is equivalent to 5,000 pesos. So times 4 leads in a month, you have 20. So technically, meron kang spend na 10, kumita ka ng 20. So, meron kang total kita na that's 1 ROAS. Yung return to ad spend mo is 1, meaning yun yung kinita mo, binawas mo yung ad spend mo. So, pwede namang wag ka maglagay ng value dito. For example, lalo na kung leads siya, kasi pag leads, hindi naman ibig sabihin, naka-close siya, di ba? Normally, maganda tong value kapag e-commerce ka. Kasi may option ka talaga dito na, ito yung nabenta ko, at ito yung naging gastos ko. So, just for now, let's just put 5,000 there. Sa count, I normally choose 1 kapag leads. Bakit? Yung every kasi is, pag lead form kasi, there are instances na may client na magsusubmit ng 2 lead form kasi akala nila hindi nag-work yung isa. So, ang lalabas, 2 leads yon. Pero technically, isa lang. So, by choosing 1, so kahit ilang beses sa mag-submit ng lead form, identify na yung pangalan niya kasi nilagay niya doon yung email address niya, yung IP address niya. So, ika-count lang siya as 1. So, yun ang maganda doon. Hindi siya parang, oh my God, nadoble ng nadoble, tapos hindi naman pala totoo. Pero maganda yung every kapag nakalagay dito, purchase siya. Ibig sabihin, kung binibili yung item mo, din maganda yung purchase. Kasi may mga tao na talagang bibili ng madami. So for example, ako, gusto kong bumili ng iPhone kasi nagbebenta ka ng iPhone. Then, bumili ako ng 3 kasi para sa akin, para sa kapatid ko, and para sa nanay ko. Then, every yun. So, 3 yung conversion nun kasi purchase. Pero pag sa leads, mga service-based, normally 1 lang po yan. Then, sa click-through conversion, yung click-through conversion is, ito yung gaano ba katagal na i-count mo yung isang lead. Nakalagay din 90 days. So, meaning, may ibang tao kasi guys, and I just wanted to share, sa marketing po kasi, normal po sa marketing na hindi po mag-convert agad ang lead first time na makita yung ads mo. Normally, they will convert after 3 to 7 times na makita nila yung ads mo. Kasi sa una, they'll just get an idea, may entertain nila yung thought, pero hindi sila bibili or magko-convert. Pero after few times, they'll say, okay, maganda nga siya, sige nga, try ko. So, sa marketing po, ganun po talaga yan. Kaya po may tinatawag tayong follow-up. So, dito, 90 days, ibig sabihin, pag nakita ng isang tao yung ads mo today, then nag-convert sila anywhere from now to 90th day, then makakount siya as leads mo dito. Pero, kapag nilagay mo to, let's say, ng for 30 days lang, kunwari ngayon, then on the 35th day, nagpunta siya sa website at nag-convert, technically, it will be tagged as new lead that 30 days. Hindi na yung sa 30 days nang una niyang nakita to. So it doesn't really matter, pero it's better naman for you to see this para makita mo gaano ba katagal bago mag-convert isang client ko para magkaroon ka ng idea. Baka meron akong pangit na offer, baka hindi ganun kaganda yung messaging ko, etc. And itong engage view conversion window, ito lang naman is sa mga video engagement. So may napanood silang video sa ads mo, gaano that's nag-convert, nag-engage, nag-comment, nag-like, nag-share nito. So gaano mo katagal ilalagay yun dito para ma-identify mo na part siya ng what to call this, conversion window. So 3 days, so for example. So pag nag-convert siya within 3 days, then it will be tagged here. Then makikakaroon ka ng data. Nagko-convert yung mga nag-engage sa video ko. 3 days pa. Kasi siguro dahil pinakitaan ko silang pinakitaan ng video ng paulit-ulit. So baka yun ang kailangan mong i-fix yung messaging mo doon or your creatives. Then view through conversion rate or conversion window. Ito naman yung maximum time after views your ads that you want to count view through conversion. Ito guys, hindi na ito masyadong importante. Pero ito, data-driven sa attribution, determines how credit each interaction. Ito guys yung papakita ko sa inyo later doon sa part ng conversion. So, dito, ika-click nyo lang tong done.
Pag click nyo yung done, save and continue. So, ito na guys yung importante. So, you're almost done daw. Pero, there's just one thing. You have to finish setting this conversion sa website mo para mag-count siya. Okay? So, there's three ways. Pwedeng mag-setup ka ng Google Tag sa loob ng website mo, or kung wala kang access sa website kasi nga Google Ads Manager ka lang nila, then i-email mo yung instruction kay webmaster or kay customer. Then meron normally yung mga web developer na may access sa website nila, or use Google Tag Manager. Pag may Google Tag Manager ka, ang maganda dito guys is automatic siya dito. Kung connected yung ad account na to sa Google Tag Manager, meron lang ditong option to link, tapos yun na, connected na. Pero most of the time, pag bago lang yung account, especially if it's the first ad, then you really have to set up Google Tag Manager. Ngayon, paano ba yan isi-set up? I won't show you how to set it up right now, pero let's just check. When you click on the setup, meron ditong option install with WordPress. So magsa-sign in ka sa WordPress, then ano mo siya, ilalagay mo doon, or install manually. So ito guys yung manual. Papakita ko sa inyo ang example of WordPress. So ito guys yung kinokopya. Ngayon, kung meron kang access sa WordPress account or sa website ng client mo, nandito po siya. So, dito po sa settings po nila, meron po yan ditong settings, then meron po yan ditong, ito pong head and footer. Pag clinic mo po yan, ito po yung lalabas. Ito po siya. So, ang nakalagay po dito is, punta ka daw po sa head element, then ikakopy mo to. Ikakopy mo lang to, tapos punta ka po dito, yan po yung head sa pinakaunahan, punta ka lang dyan, i-paste mo lang po dito. Pag na-paste mo na po yan dyan, ang mangyayari po is, masisave na po si Google Tag. So, once na-save na po yung Google Tag, ang mangyayari po is, kailangan mo na lang po siyang i-test. Ito pong test installation dito. So, that's how easy it is. Once na include mo na yan, or once na install mo na po yan, ang next mo pong i-install is itong event snippet. So sa event snippet, dahil po meron tayong book appointment, remember po, pag nagpunta ka po sa website, diba, then nag-send or nag-submit ka ng form, meron yung thank you. Thank you for submitting information. We'll get back to you, etc. Ang tawag po doon, thank you page. So, kung may access ka sa website ni customer, ang kailangan mo lang po is pumunta ka sa thank you page, and katulad po nito, i-install mo lang po to. Mag-a-add ka lang po ng code doon sa program niya, and ikakopy mo lang po to. Pag kinopy mo po yan, automatic nandito na po yung for example, campaign, and nandito na yung currency, yung value, and yung container ID. So, pag in-install mo po to, magiging okay to lahat. Once naging green po to, all you just have to do is click finish. Okay? Ngayon, hindi po lahat may access sa website. And that's fine. That's normal. May option po dito, email yan sa webmaster nila. So, sila po na ang gagawa niyan. Pero you have to make sure na you provide the necessary instructions or steps. Kasi, pag may namali po kayo dito, then baka yung i-install nila doon, mali din, hindi siya mag-work. So, once you're done with that, once you're done with the conversion, all you have to do is click finish. So, check natin. Pag nag-click finish ka na, lalabas na yan ditong book appointment. Let's just see. Ito na siya. So, if you'd notice, dalawa na yung book appointment ko. Ito yung pangalawa kasi may one na siya. Kasi meron na po akong ginawa. Ito paling ginawa natin, book appointment CL. So, meron siyang troubleshoot dito kasi hindi po talaga siya nagwo-work. Pero that's basically just how you create your conversion. Lalabas yan po dito o ano mga information niya para malaman nyo kung tama. Now, pag nagawa mo na to, ano na yung next mong gagawin? Ang next mong gagawin ngayon is pupunta ka ng
Google Tag Manager. Punta ka sa tagmanager.google.com para ma-check mo if nagfa-fire yung event na ginawa mo. Paano mo mas-check? Gagawin mo po is pupunta ka sa website, then try ka mag-fill out ng form, lagay mo lang test, 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 tapos send mo siya. Then, pag done ka na, check mo yung Google Tag Manager nyo if may nag-fire. Then, log in ka sa Analytics, sa Google Analytics ni customer. Then, check mo, may pumasok ba na thank you conversion. Ngayon, pag wala pong pumasok doon, then iti-check nyo siya. Baka hindi tama or baka hindi tama yung pagkaka-install ni webmaster ng Google Tag information sa website. And there's one way for you to check that. So, for example, ito, punta tayo sa website nito, Runner's World. So, in case wala kang access sa website, tapos hindi mo alam kung, 'di ba, kung tama yung ginawa nila, all you have to do is right-click here, then punta ka sa View Page Source, mali. Punta ka sa Inspect, then pag nag-inspect ka, nandito siya sa gilid. At yung gilid, all you have to do is, dito sa filter, or type ka ng Control F, then G-tag, search ka ng G-tag, ito siya. Meron ditong G-tag or type ka ng manager. Ito, may nakalagay ditong Google Tag Manager, G-tag. Ito yung script. Yung parang katulad ng script na pina-install ko sa inyo kanina. So, nandito po. Ito ibig sabihin, meron po tong Google Tag naka-login. Another option is, punta ka po dito sa tagassistant.google.com. So dito po sa Google Tag Assistant, pag pumunta ka po dito, lalagay yan, welcome to Tag Assistant. Then lagay mo lang po yung website dito, then click mo yung connect. So ang gagawin ni Tag Assistant is itatry niyang i-check yung mga naka-install na tag sa website. If you'd notice, nakalagay dito connecting siya. So, wait lang natin. So, may option dito yan. So, pag nakita nyo siya, ayan, pag down nyo siya ng konti, nakalagay dito, could not connect to Runner's World. That's alright. Most of the time, connect naman siya agad. Pero ito, one way to para makita yung website. Palitan natin. Wait lang. Products.com. Just check natin. So, ito yung website niya. So, check natin tong Rover. So, pag nag-connect tayo dito ng website, as you can see, nakalagay dito okay siya. And, nakalagay dito Tag Assistant connected. I'm not sure, hindi siya pinapakita sa inyo. Pero, as you can see, nakalagay connected siya. So, kukontinue lang siya. And dito, makikita mo na ito yung kanyang mga Google tags. So, if you can see, hindi daw siya enabled, pero meron siya dito yung tag details. Ito yung on-page G tag niya, destination ID. Meron dito din kung ano-ano. So, pag ganito, makikita nyo po nagpa-fire siya. So, dito po sa Tag Assistant, makikita nyo kung connected yun. Ngayon, kung wala siya ditong kahit ano, for example, then that must mean that may problem sa Tag Manager sa pag-open nyo or pag-create nyo ng conversion. Okay? So, yun lang naman yun, guys. Ganun lang po mag-create ng conversion. Ngayon, I would suggest, if media buyer ka, aralin mo talaga ng mabuti yung tinatawag nilang conversion tracking. Kasi isa po yan sa pinaka malaking part ng nagiging issue na need to troubleshoot kapag media buyer ka. And I can say that 60 to 80% of Google Ads manager, hindi po talaga proficient when it comes to conversion tracking. Kasi naman po, yung conversion, isang beses lang po siya.
ini-install. The moment na in-install siya at nagfa-fire siya, ang next na po natin ginagawa, most of the time, I could say 99% is tungkol na dun sa analytics na pag-check, nag-check ka ba ng keywords, nag-optimize ka ba ng account, nagkakaroon ba ng benta yung mga ads mo, etc. So, yun lang naman yung kailangan mong aralin. And I've tried to check YouTube. Wala masyadong nagtuturo niyan. So, you may wanna go and connect with, let's say, a coach or a person that really tries to teach you that like one by one, lalo na pag nagkaroon ka ng issue. Pero based on my experience, there's just really 1 to 3 issues na nangyayari kapag may Google conversion issues na nangyayari. Either hindi nakapag-install ng proper Google Tag Manager or yung tag manager sa header is mali at walang page or event snippet sa thank you page nila, lalo na pa mga leads. And that's it. Pero guys, if you know how to use Google Tag Manager, GTM or the GA4, ang bilis na lang niya. Kasi the moment na you create everything inside there, all you have to do is really just link it on your ads. And that's it. Madali lang po talaga siyang gawin, lalo na pag alam mo yung Google Tag Manager. And that's a work that I've been working on kasi whenever I take a job, normally, they already have something set up or they know how to set it up or have someone who will set up for me because I would only be doing the campaign, the management of the ads itself. So yun lang naman guys. That's basically it for this week. We just wanted to show you how a shopping campaign is created, at the same time how to do conversion tracking para naman makita nyo talaga kung ano yung itsura ng shopping at kung ano yung ginagawa para magkaroon ka ng proper na tracking ng conversion mo. Napansin ko lang kasi sa isa sa mga accounts ko last week, may isa akong shopping campaign na hindi nag-generate ng kahit anong lead. So, unong tiningnan ko siya sa Shopify, meron naman kaming sale na umabot ng nasa like 6 to $8,000 for that specific week. Pero walang conversion doon. So, when I check, ang nakalagay palang conversion is page views lang. Hindi pala naka-on yung purchase because may issue siya. Ang main issue is tatlo o it's like 3 to 5 items ay hindi nakalagay sa merchant center pero nasa Shopify account siya. So, nung clinic ko yung troubleshoot this, it gave me the SKU of the 5 items na kailangan kong i-upload manually sa Google Merchant Center. Kasi pag may bumibili sa Shopify, hindi siya nakakount ni Merchant Center kasi wala doon. Plus, if people search for it, hindi rin siya lumalabas. Kasi, again guys, shopping campaign, you can only do so much kasi nga automatic siya and dapat nasa merchant center siya. So, kung wala siya sa merchant center, hindi talaga yung papakita sa mga nagsa-search. So, that actually led to 0 sales on my end. Kasi yung sales sa Shopify, it actually came from other sources ng campaigns because we have email lists with Klaviyo and we also have other stuff like the actual website and hindi siya yung tungkol dun sa merchant center. So, kindly check that. And next week, if we will have a chance, I will discuss to you on how you can do audits on a live account for shopping campaigns. Kasi I have had receive a lot of messages on how they can do audits kasi hindi daw nag-working shopping campaign or isang buong linggong wala talagang lumalabas na kita sa isang shopping campaign wherein supposedly meron yun. So I'll try to discuss that next week. But for now, that's what we will do. That's what we've discussed, and that's what we're gonna just tackle, which is the conversion and shopping campaign creation. So if you got something out of this video, and if you have question, don't hesitate to send me a DM. You can also comment that on the video para I can answer it directly so other people can see that too. Baka yung question nila is the same question as you have. Don't forget to like, to subscribe, and share the video if you think that the video gave you something to ponder or something that actually help you when it comes to your media buying. Okay, again, my name again is Rola. Thank you so much for continuously watching my videos. Have a great day and stay safe.